usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes baron. Pizza 29 sa buwan sa Hulyo tuig 2025 makuyawan mi sa mong naong dire may gisag pagsuga. Ngano man kani, mura man kani. Nakainom og usa ka kuan nga suka ba. Murag na sobra glutatayon, murag ka ng sakto kaayo sa pagka white balance. Sa sobraan pagka white balance na balance gyud. Kami yung mga alagad sa kahanginan nga ng luspad karong buntaga. Ako si Malu Inocando Tabar. Nang luspad, okay. Wa pay pamahaw. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimiented sa alas 9 karong buntaga sa programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong ipadangat atong latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan. Miss Ana Dumdum, good morning. Yes, Mama Lu, good morning o good morning sa tanang tigpaminaw makinatong weather update kanang adlaw. And sa kasamtangan, ang southwest monsoon or hangin habagat maoy paday nagapektar sa tibuok nasud. And so far karong adlaw wa tay gina-monitor nga LPA or any weather disturbance all sa atong monitoring domain. And para sa atong forecast weather condition diri sa Visayas, makasanati ra kita generally fair weather. Gawa sa sagamay tsansa ni mga patak-patak nga pag-ulan or isolated rains or thunderstorms dala sa habagat. Ug sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin gikan sa habagatang kasadpan ang magapasulabi ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Ug diri sa Sugbo, ang kadagatan na ay pagtaob inig alauna 31 sa kahaponon, munas inig alas 8:11 sa kagabhion. Ug atong temperature forecast diri sa Metro Cebu mag-range gikan sa 27 to 33 degrees Celsius para karong adlaw. Og ang atong haring adlaw mosalop alas 6:08 sa kagabhion. Dili na kukutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City officials axed in trash scam. Sa Super Balita, modern jeep misubay sa sidewalk. Sa The Freeman, at DOH hospitals, zero balance billing. Sa Banat News, 11 gipakasuhan sa ombudsman tungod sa garbage collection scam sa Cebu City. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos on infra woes, mahiya naman kayo. Sa The Philippine Star, Marcos orders probe of flood control projects. Sa Manila Bulletin, Marcos declares war on corruption. Ug sa Tempo, challenge over. The bully ran away, says Torre as he closes chapter on Baste. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ang maipadangat kaninyo, mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag, duha ka adlaw nga andam lapu-lapu sa habagatan gisugdan usa kini ka programa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagtinguhang matudluan ang mga upunganon sa ilang angayang buhaton panahon sa katalagman gamit ang teknolohiya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gisugdan karong adlaw ang duha ka adlaw nga Community Resilience Lecture Workshop sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gitawag nilang Andam Lapu-Lapu sa Habagatan. Kung diin ang mga partisipante niini mao kadtong nagikan sa mga barangay nga nahimutang sa habagatan nga bahin sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa mong workshop adunay representante ang matag sektor sa komunidad, sama na lang sa mga urban poor, mga tinun-an, senior citizens, PWD ug uban pa. Sulod sa duha ka adlaw tudloan sila og community profiling, data collection and photo documentation, pagbuhat og eco bricks, video making ug pagbasa sa mapa. Mato din na Jel Banyasya, ang pangu sa Lapu-Lapu CDRRMO, kinahanglang matudluan ang komunidad sa ilang angayan buhaton sa oras sa katalagman gamit ang teknolohiya. Nakalahi karon is this is more on teaching the people, empowerment sa mga tao. Ang previous andam like the national, it's just introducing unsa to mga early warning systems. Karon lahi with using the early warning systems o using sa technology, sila nang pananglitang makandak og risk assessment sa ilang lugar. Usa sa gitinghuha sa mong buhatan nga ang katawhan makahibaw sa pag-analyze sa mga peligro nga anaa sa ilang mga lugar. Pero sa natong buhaton sa gobyerno, tudluan ang mga katawhan unsa ilang buhaton. Tudluan sila nga sila mismo may mo-analyze. Sila mismo ang mutanaw unsa kining mga butanga, by example, gitudluan sila kanon eco bricks. So mao ning mga pamaagi nga
gihimo sa andam Lapu-Lapu. Kini namo ikatulong nga higayon nga gibuhat sa mong buhatan ang maong kalihukan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Samtang paglain-lain sa mga basura gihingusgan sa Cebu City Government ngadto sa mga manindahay sa Carbon Public Market. Kini aron dili na modako pa ang gastuhanan sa syudad aron sa paglabay sa maong mga basura ngadto sa landfill. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Mipaambit ang Cebu City Government pinagi silang Ecological Solid Waste Management Board ngadto sa mga manindahay sa Carbon Public Market bahin sa linayong paagi aron paghipos sa mga basura. Nakahigayon sa pagpakisayod ang moabot sa 300 ka mga mamaligya ay sa managlayong paagi aron mas mapaymuslan ang mga segregated nga mga basura. Sama lang sa paggamit sa mga malata, isip compost pit hangtod na sa recycling sa uban pang mga dili malata nga gamit. Matod sa chairman sa Waste Management Board nga si Maria Emma Ramas nga kung mahimo lahion na ang naandam paghakot sa bisan unsang matang sa basura ngadto sa iyahang labayanan. Pinasubay noon kini sa tingwa sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival nga clean and green nga palibot sa syudad. Inubanan usab sa disiplina alang sa kinabag-ang publiko bahin sa saktong paglabay sa mga basura. But apart from, just making the market clean, we want to go farther by doing proper solid waste management. So when we say proper solid waste management, we mean we want to do a paradigm shift now from the previous system of collecting mixed waste and then bring everything to the landfill to a system wherein we will try to recover what we can recover from the waste stream. Ni Mayor Nestor Archival nga moabot sa 500 million pesos ang gigasto sa syudad aron paglabay sa klase-klase mga basura ngadto sa iyahang landfill. Sa carbon market pa lang ana sa 70 ka toneladang basura ang mahipos matag adlaw. Apan anara sa 100 million pesos ang kinitaan sa syudad. Maong gisiguro ni Archival nga tumanon gikan mismo sa mga manindahay ang mga inisyatiba bahin sa paglain-lain sa mga basura aron matud pa mas makadaginot sa ilahang pundo bahin sa paghakot. Duha ta og budget sa alain nga mga areas like department aron matabangan ang atong garbage management. So ako sulti ang kaning inyong gihimo punungan sa gipanguluhan sa Carboanon nila ni Emma Ramas ug ang Market Authority nindot kayo ni nga project. Iawag niya ang mga manindahay sa Carbon Public Market nga sundo namong sugyot aron sa ingon matuman ang iyahang clean and green agenda. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin pagbaligag 20 pesos nga bugas matag kilo, di pa mapatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon tuiga. Apan gipaningkamutan sa lokal nga kagamahanan nga makabaligyag bugas sa kadiwa nga ubos sa presyo sunod tuig. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Filerca. Niadtong nilabay nga mga buwan, pipila na ka mga LGU sa probinsya sa Sugbo ang nagbaligya og tag 20 pesos nga bugas matag kilo. Apan usa ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa wa pa naka-implementar ni ini. Gipasabot ni Konsehal Annabeth Quezon nga dili pa kini ma-implementar karong tuiga tungod kay mo subsidize ang lokal nga kagamhanan og tag 6 pesos matag kilo ug wa pay pondo nga nakatagana para ni ini. Ang DA mo subsidize or ang FTI mo subsidize og 6 pesos niya, ang syudad pod mo subsidize og 6 pesos. As of now, wala pa na-appeal sa atong budget ang subsidy. So mo nang dili pa ta ka-implementar karon sa atong pagbaligya og 20 pesos nga rice nga bugas. Idugang hinuon ni Quezon nga aduna sila'y plano nga gahinan kini og pondo sa sunod nga tuig. Apan kinahanglan pa nilang studyohan kung kinsa ang makapahimos ni ini. Sigon pa ni Quezon nga kung ugaling ma-implementar ang tag 20 pesos nga bugas matag kilo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gitinguha nila nga ang tanan makapalit sa bugas nga ubos ang presyo. Kay gusto nato ang tanan jud maka-benefit. Nya kung dili tanan, kung magpili lang ta og kinsa atong tagaan, basig unfair pud sa uban. So mao na kinahanglan gyud siya istudyohan, kinahanglan gyud tan-aw ang budget og kaya ba sa city government nga mo subsidize og 6 pesos per kilo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa laing balita, moabot sa 37 ka mga pamilya sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo
Apektado sa dakong sunog ni adtong Domingo sa gabi. Gihatagan hinuon sila og hinabang gikan sa Cebu City Government, apil na ang pagproseso sa financial assistance. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitabangan sa Cebu City Government ang 37 ka mga pamilya o 122 ka mga tao ang apektado human sa dakong sunog sa Sitio La Huerta, Barangay Lahug ning syudad sa Sugbo. Una kining ni Ulbo pasado alas 8 sa gabi ug dali kining ni kaylap sa uban pa nga mga kabalayan hangtod nga misaka ngadto sa first alarm aron makaresponde ang ubang fire station sa mga silingang barangay. Nagtinabangay sila hangtod nga napaong kini pagkalabay sa pipila ka minutos. Samtang gipalaman ng investigasyon sa kabumbiruhan, dali miabag ang Department of Social Welfare and Services aron pag-atiman sa mga nasunugan. Namakwit una sila sa LCA Gym sa Salinas Drive o gipanghatagan og pagkaon sulod lang sa 3 ka adlaw ingon man emergency kit. Mukabat gato sa 545,000 pesos ang giandam sa city government aron maabagan ang mga nasunugan pinaagi sa financial assistance. Ang matagtag-iya sa panimay adunay tag 20,000 pesos ka ayuda, samtang ang house renter ug sharers adunay tag 10,000 pesos. Matod ni Mayor Nestor Archival nga nangita sila og mga paagi aron dali maabagan ang mga nasunugan ug hayan makasugod na og bangon sa ilang kaugalingon human sa trahedya. Itong mga emergency kit gitagaan na gyud na sila tanan. Unya ang kanagong mga tawhan na ila man ang area. So ang akong giingnan si DSWS nga tagaan na to way nga matabangan gyud na ito sa housing materials karon ma-free na dito ang atong complex. Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, upat ka mga kawatan sa usa ka dakong tindahan sa lungsod sa Malabuyok na dakpan sa gilusad nga manhunt operation sa PNP. Nakuhaan ni noon sila video sa CCTV camera sa sulod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kadtong duha ka lalaking duha usab ka mamabay nga nagawat og 3 ka box sa sigarilyo sa katindahan sa lungsod sa Malabuyok nga nakuha ng video sa gimontar nga CCTV camera ang nadakpan ni sa gilusad nga manhunt operation sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu Provincial Field Unit uban sa Toledo City Police Station ug Malabuyok Municipal Police Station. Nahitabo ang pagdakop alas 9:30 sa gabi niadtong Biyernes sa managlahing lugar sa siyudad sa Sugbo. Ang mga nadakpan giilang sila nga Jimmy Villariña Risco, 62 anyos, lumad nga taga barangay Lantad Silay City, Negros Occidental. Rafael Magbanwa Miasis, 38 anyos, lumad nga taga barangay Mohon, Iloilo City. Novi Gidorio Abilo, 38 anyos, lumad nga taga barangay Mohon, Santa Cruz, Iloilo City. Ug Ami Ferrer Panesa, 53 anyos, lumad nga taga barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental. Apan kasamtangan nga nagabang og balay sa barangay Basak sa Nicolas, Dakpen Sugbo. Kaya duman nga natong Hulyo 22, 2025, nag-viral ang video sa Facebook sa pagpangawat sa upat ka mga suspitsado sa usa ka convenience store sa barangay Poblasyon 1 sa lungsod sa Malabuyok nga nanguhag 3 ka box sa sigarilyo nga makantidad ng tanan sa 240,000 pesos. Daling ang may report sa kapulisan ng tag-iya sa bang tindahan nga si Dwight Kina Texon aron mailhan og badakpan ang nagkawat siyang paninda. Tungod nini mihimo dayon og subsub nga investigasyon ng kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa pakigalayon sa CIDG Regional Field Unit 7. Tuod man ilang nasubay ang mga kuha sa CCTV camera atol sa gimo nila nga backtracking og dinhi nahibaw-an nga ang ilang gisakyan nga taxi Toyota Innova color black nga dunay body number 1115. Gipang subay dayon sa CIDG 7 kung asa nakarehistro ang mga taxi unit o ilang nasayran nga gipanag-iya kini sa Ogres Taxi nga nimutang sa opisina sa Hagobyao sa siyudad sa Mandawi. Human makuha ang tanang kasayuran nakigalayon dayon ang CIDG Cebu Provincial Field Unit sa buhatan sa Ogres Taxi o ilang nahibaw-an kung kinsa ang nagmaneho niini nga positibo nga mitudlo sa mga suspitsado sa krimen. Kami hire niya nga mo'y sakyan. Gilusad dayon ang pagpangita sa upat ubos sa Oplan Olea kung other law enforcement activities o malampuson sila nga nadakpan sa managlahing dapit sa siyudad sa Sugbo. Giandam na ang kasong pagpangawat sa CIDG batok sa upat ka mga suspitsado nga gipasaka na kagani ng buntag. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Unya 27 naman attorney sa Sayri 47. May tagswerte ta na imo ang 77. Balik lang ni sa mga 4727 47 o 27.
Balik may anan sa mga paghisgot-hisgot kay gahapon ubay-ubay ang mga panghitabo. So ato nang tukion sa among pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu maing buntag Pinoy. Nya kaghapon partner. Murag unsa man kakita ka sa zona kaghapon? Wa ko nakatan-aw pwede na kong bisiha dito ko sa mga nagkalain-laing dapit pero pag ato ang pagtan-aw sad for sure nam gyud nay comprehensive coverage ang atong mga kauban sa buhat labi na ngadto sa kauluhan niya nasa tay mga friends nga nitambong didto Na kay mga inside report. na ay mga kaganapan dito mga kaganapan dito pero kagahapon gisugdan ang zona mga alas 4 so nag-live kita dire sa CCTN so alas 3:30 kagahapon niabot ang presidente sa batasang pambansa no sakay sa presidential chopper aron mo tambong sa zona unya of course gi-welcome ni sa mga magbabalaod mga opisyales sa gobyerno sa iyang pagsud na dito sa Ubusbay Balauranan. Siyempre, mga lamano, mga chika, o guban pa. Samtang siya naglakaw paingon dito. Gisugat siya sa mga bisita, o kunya, mga alas 4, nagsugod gudayon ang ika-20 nga Congress, no? 20th Congress was called to order. Gisugdan ni sa formal nga pagsugod, pinaagis pagkanta sa national anthem ang nikantaan ni si
Sofronio Vasquez, idol ni Rodel, mao ni ang winner sa The Voice USA Season 26. Paghuman mga alas 4:02 ang pag-ampo. Unya 4:05 p.m. siya gi-welcome by both houses of Congress alang siyang ikaupat nga State of the Nation address. Sa iyahang sona, ang presidente nanumpa ni saad nga ang gobyerno will do better and act faster in the next 3 years of his administration. Ug iyang gitataw nga samtang ang mga economic indicators like improved business confidence, lower inflation, and increased employment are positive, these gains mean little if ordinary Filipinos continue to struggle. Matod pa niya nga ang iyang administrasyon nisud na sa iyang katapusang 3 ka tuig ug maningkamot siya nga bubuan ni og mas dugang pang paningkamot aron mapalambo pa ang kinabuhi sa mga Pilipino. Nanawagan siya panaghiusa. Yang giawag ang publiko nga ipadaplin ang mga panagbangi ug uban pa ug magkahiusa isip mga Pilipino nga buot lang yun na mga lagad sa nasod. Ihasad nga gipanumpa nga ang DOLE, Department of Trade and Industry ug DSWD magtambayayong matud pa aron makamugnag mga panarbaho ug panginabuhian alang sa mga Pilipino. Ang job opportunities matud pa sa nasod nagkadako, nagtubo, growing. And iyang gipanumpa nga padayunon niya ang mga paningkamot aron matabangan ang labor force nga nagpabiling way mga trabaho. Iyasang gitataw nga ang iyang administrasyon padayong mosuporta sa mga gagmayng negosyante pinaagi sa pagtanyag og mga low interest and collateral free loans na ako na yung mga libreng training ug pondo aron ang mga kabus nga mga pamilya makahimo sa ilang kaugalingong mga gagmayng negosyo. Ang iyang administrasyon matud pa nagtinguha nga mosuporta og around 2.5 million low-income households. Sa kabahin sab sa agrikultura ug sa mga industriya, ang presidente ni mention siyang SONA nga dunay panginahanglan nga palambuon ang mga key industries sama sa automotive, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, textiles, halal products, construction, and power plants. Aron kuno ma-achieve ni iyang gipanawagan ang mga lokal nga mga negosyante nga mo-invest sa agrikultura. Iyang giinan ang international business community, the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Naghisgot na magyud kadahag agriculture be. Unsa may sulti niya about anang tag 20 kilos nga rice kay mao pa niya sa gitubag kay nahatag ba ito niya na-deliver ba ya mo nang sakit sad kay dughan sa uban no kay mo bito ilang issue balik unya karon kay before elections and before SONA nakuan man nahitabo man so niingon ang presidente nga ang gobyerno kanayang pamahayag nakapamatuod nakaprobar nga ang 20 pesos nga kilo sa bugas mahimo gyud daing matanyag sa mga tawo nga di malkansi ang mga mag-uuma. Matud niya ang maong programa gilusad na sa pipila ka mga dapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao labi na dira sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, Guimaras, Siquijor ug Davao del Sur. Matud ni Marcos nga ang 113 billion pesos allocated sa pagpalig-on sa Department of Agriculture programs ang kining 20 pesos nga bugas, kilo sa bugas ipakatap na nino sa tibuok nasod pinaagi sa gatusan ka mga tindahan sa kadiwa ug mga sentro nga dunay partnership pagtambayayong sa mga lokal nga pangagamhanan. Gipahimangnuan ni Marcos ang mga negosyanteng bugas. Nga dili pa samang-samang. Dili unsay samang uy. Dili kuno maniobrahon ang presyo sa palay ug sa bugas or kanabang mangilad kay matud pa iyahan ang i-consider nga economic sabotage. Iya kunong kung mapamatud-an iya gyud kuno ning ipataral sa hukmanan attorney and I would like to believe this no kay sugod sa pagsugod siyang termino iyam gyud ning gikuan ng agriculture murag mo magyud ihang tinuod gi-priority ba murag mao gaytoy ang DA mo he was concurrently holding the position of DA secretary while kuan siya bag-o siya ngadto nga milingkod isip pangu sa tong nasod nahisgutan sa niya more on agriculture partner kining pagpaubos kuno sa presyo sa karne o pag-boost sa production kay diri especially diri sa Sugbo atong namatikdan although nanay
gibuhat ang administrasyon ni Governor Pam Barriquatro pero mao man gihapon dito ako magyutig kami manduhan ni Christine ang tig pangumpra puli-puli mi. So kay bawo jud ko tagpila ang kilo sa baboy. Wa pa ni ubos. Wa pa ni ubos so far. Ni ubos ang G's. G's pesos may na lang. May na lang partner. Kani mong G's nga ubos sa usa ka kilo kung napo ka kilo yung paliton 100 na. 100 na ha. So diba? But at least mato ni Marcos nga ang atong gobyerno kuno gusto ni niya nga ipalambuon pa ato ang lokal nga production sa mga kining mga baktin o mga anay. Kay pero ganahan ko na yung gingon nato ni nga biosecured facilities. Biosecured facilities. Unsay tawag ani mo? Bitaw. But kanang I think makatabang sad ni sa kanang ganing pag-protect sad sa mga ingon ani against kanang African swine fever. Kay murag kanang problema gyud lately. Nindot sad nga murag ma-professionalize sad bitaw dili na professionalize pero kanang matarong sa nga industry ba dili lang sad kay ma-improve kay dili kanang ato-ato lang permi. Sige na lang tag panimaho diha og kuan. Kining manimaho tang kining ad. So kini kuno pag naasay mga vaccination program karon sa ASF kun African swine fever nya i-expand kuno ni sa gobyerno aside sa baboy si Marcos miingon sad nga ang gobyerno iya sad ning tun-an ang pag-increase sa production sa lain nga mga agricultural products sama sa humay, mais, pinya, saging, mangga, kape, imong paborito. Kakao, kalamansi, tubo. Tubo, dagan sa inyo. Daghan ani sa mga. May naabot diri unsa man. Ay, pila ko mga lusbo na imong ipon sige kag pangos. Unsa kay nawong ninyo kuan? Tubo ka lang sideways gani mo pang ito. Karon mag-inana siguro what's the issue? Ako anak siguro wala kaila pero kami before na man good na tubuhan akong lolo diha. Okay. So kabaw mi ana kanang usay. Kana maghimo og tabliya akong lola sa side akong papa. Ako'y tig-usap. Kaya imo man ang kanunang unod, ang kato naman lang liso. Ang liso man ang kuano ang gamito. Wag itani. Durante kay mi anak kay saon managikan kuno sa kakao niya igtan-aw mo sa kakao miingon man sila. Hoy ayaw mo anak kay makahilo na. Kay aron day di mo manghilabot no. So mo na yang gusto no, apil na ng tubo, ang sibuyas, ang kining ahos ug uban pa unya gawas ana attorney. Ganahan sad kuno siya sukad sa pagsugod sa administrasyon which I agree ha. I mean we may have a lot of reservation when he ran for public office, when he assumed office as president because of the history of the family, but di na nato di nato ma-deny. Nasukad sa pagsugod siyang administrasyon, kanang gitutukan gyud niyang agriculture and in fact ingon siya kagahapon nga kapin 8.5 milyones ka mga mag-uuma ug mga mananagat na tagaan na nilag assistance. Mga farm to market roads ilang nahimo ug mas daghan pa ilang tukuron apil na sab kining mga irrigation systems nga panubig sa mga kanang tanaman ba nya mga paapod-apod sad kuno sila farm equipment lakip na mga fiberglass boats more sa rice processing facilities will also be built may tag matinuod in town. Sa natad sa edukasyon sa partner miingon ang presidente sa iyang zona nga iyang gi-acknowledge no nga karon doon na joy mga challenges ang mga kabataan including na ana partner kining mga learning gaps kuno sa subject nga math, science, then reading comprehension uban na ana ang taas nga dropout rate sa mga eskwelahan o kining problema sa child labor nga matud pa karon dunay mga 500,000 child laborers kunos dinhi sa nasod. So ang gobyerno matud ni Presidente Marcos is heavily investing in infrastructure and even investing more in the Filipino people nya gi-prioritize gyud kuno ang edukasyon ubos sa iyang administrasyon. In fact, gi-launch na ang giingon nga aral program kon academic recovery and accessible learning karong tuiga aron pagpalig-on aning early childhood care and development aron kining mga isyu nga akong gihisgutan masulbad. Unya naghisgot to siya earlier og tubig apil sa siyang gihisgutan kanang kuryente. Pagkuan ko no
panginahanglan sa limpyo nga tubig, apil na kaning poor water service, nahisgutan po na niya, yung naghisgot na mag-education, apil sad ang mga paningkamot sa pagtabang matud pa sa overall well-being sa mga tinunan sa tibok nasod, labi na kabahin sa mental health. O, daghan ko ng mga school counselors ang gihire and over 300 barangay child development and bulilit centers ang gipakatap na aron matubag kining mga kakuwang sa daycare facilities. Ug doon ako na budget ni nga 1 billion pesos. 22,000 kuno ka mga bagong classrooms ang natukod sa milabayng tulo ka tuig. Ug iyang tumong magdugangan pa ni og 40,000 sa di pa mahuman ang iyahang termino. Apil na sad ning mga tutoring and remedial programs from the previous school year and summer ilang palapdan. Ug nagpasalamat siya sa mga magtutudlo ug sa volunteer youth mentors sa ilahang dedikasyon. Nakakita biya ko ani attorney, dili ni siya char-char. Kaya nakakita ko aning ilahang gihimo, kato ganing nagbrigada eskwela mi sa lahog niya. Ano ko, sorry kay ma'am, klase di ay siya, dili ka na nang sa DSWD, nga kanang identify ang mga kanaging mga maayo nga mga students and then sila ang patuturon sa mga elementary pod. Okay. So it's ongoing and I like it, no? Kay makatabang sa taon sa mga bata. Di ba pareha og level of kanang understanding and development ang mga bata. So, gawas ni Ana, giawag sad niya ang doleg ang DSWD nga padayunon ang pagpatuman sa internship ug pre-employment program alang sa mga tinunan sa kolehiyo kay matud pa importante ni sa pagsuporta sa kabatanunan ug sa paglambo sa nasod. Iyang gipasaligan ang mga public school teachers nga sila makadawat og laptops, makadawat gid ay. Laptop. Onya, transparency. Akoy, matud pa. Ipatigbabaw sa big word. Pagpamalit ni ining maungan manaday laptop. Kay naaman to na issue man tong laptop partner, naaman to yung mga gibang kasuhan. Di karon recently I think there was a case filed against the former DepEd secretary si katong Vice President Sara Duterte? No. Ang naguna sa iya under sa Duterte administration, diba? Si katong Leonor Briones. Tungod na mga laptop. Tungod sa laptops. Okay. Unya, aron ko na matabangan kinang digital learning, ang gobyerno nakapangandam na sad og mga smart TV, high-tech learning materials, libreng wifi ug libreng load via the bayanihan SIM cards. Unya, equipping kono students for modern technology-driven education. Kana, aron di na magsigig pogo. At-on lang tag technology ug mag-scam, tag mag-scatter ta. May pagtarungo na gamit ang teknolohiya para makat-on ang atong mga kabataan. Unya, dugang kono teaching positions na ako no ilang performance di ko ni ma-measure pinaagi lang sa pagpasar sa mga tinunan kundi kung unsa ka maayo ang ilang pagtabang sa mga mga tinunan sa pag-grow and aspire in life. But how do you measure that? Is that quantifiable? To support educators, the government ko has added 60,000 teaching positions, reduced unnecessary paperwork. Kani ganan ko ani kay mo ni ako na discover nga papasaron na lang aron way daghang papel. So wrong. Karon di sad papasaron kay kung hagbongon pa explain non man. Butangig documentation. So karon reduced unnecessary paperwork by eliminating nearly 100 non-teaching requirements. Kadaghan. Is now working to digitize remaining tasks for easier processing. Pinaagi sa mga laptops nga ilahang ipanghatag. Karon kanong tuiga sugod karon ang mga magtutudlo makadawat na kuno og compensation for teaching overload and overtime work. Pero for the first time, ha? Pero mga sir, pagbantay lang sila, katingay magsigin lang sa mong overtime. Kuyawan sa ta. Bantay mo sa inyong principal. School head. Nasa kunoy kuan. TechVoc Education Expansion sa mga senior high school. Pinaagi sa pag-integrate sa TESDA nga mga programa, maka-specialize na mga tinunan sa mga nagkalain-laing fields sa bookkeeping, agribusiness, electrical work, or graphic design. Mas ganahan sad ko aning libre nga college education with over 2 million students nga naka-benepisyo ni ini matag tuig and an additional 260,000 students supported sukad sa pagsugod siyang administrasyon. Kagahapon partner nako pinakit-an dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ba nga bus nga naingon libreng sakay. Ingko nga
The last time I saw that kind of katong murag tarpaulin nga gibutang sa tubangan sa bus nga libreng sakay was during the pandemic. Naibo ko na dayroy mga libreng sakay di ay. Naaman So, dito karon- kini launch man na ni DOTR Secretary Vince Dizon. He came over to Cebu last week for that project. Mao siguro ning giingon ni Presidente Marcos gahapon nga love bus nga iyahang revive ko no ang free public transport service initially dinhi sa Sugbo nya dito sa Kaya sa maning Davao. mama, di ba? Oh, sa iya kuno ning mama ni adtong 1970s, Love Bus ang tawag. So, muna nga mga libre nga sakay gikan sa Love Bus, nya expand kuno ni across Visayas and Mindanao. Why Luzon? Mga taga Luzon maingon na sad kami di ay. No, so matod Sobra ba kayo na sila mangitag presidente Charis? matod ni Presidente Marcos nga ang ubang major transportation ug infrastructure project sama sa Bataan Cavite Interlink Bridge nagsugod na kuno og construction ug maybe ang magsugod na ni siya before the year end yan napay mga lain Nalil Sikiat Bridge sa Tawi-Tawi karon abli na Malasa Lupa Pula Bridge will follow next year then daghan pa ni siya mga gipang-ingon so murag makaingon ta nga ubay-ubay sa jud ang mga nabuhat nga mga infrastruktura o mga transportation nga projects ubos sa iyang administrasyon niya. Internet connectivity, iya sa nang na-mention, ang papel sa internet connectivity sa under sa bagong Pilipinas kay matod niya importante nga dunay digital access og inclusive and available to all sectors of the society kay unsaon na nimo pag di ba 21st century na ta murag everything is going digital gini ako ang partner diri bright kay aning nga digital kay naa man ni siya mao man na iyang industry but Wala industry. industry. So, ang Phase 1, Phase 2, Phase 3 sa National Fiber Backbone Project have been completed kuno. So, hopefully, boosting internet speed and reliability nationwide. Ambot, katilaw baka taaning wifi ya? Yes, ang mention ang eGov PH app which to me is samsan ning very eGov. nice, no? Iyan ang gi-highlight ang kalampusan og padayon nga pagpalapad sa eGov app nga gilusad ni atong 2023 nga matud pa niya key step in bringing government services closer to the people through digital means. Matud ni Presidente Marcos, ang eGov app now integrates over 40 government services, including those from LGUs. Makarenew na lisensya ang mga driver, makamanage sa PhilHealth, Pag-ibig, and GSIS records, access OFW documents, complete immigration and customs declaration, create biodata, and even search for jobs. Users can also manage government IDs, including national ID, and will soon provide access to NBI clearance, beep card integration for MRT and LRT, and 18 services from BIR. And I like this because I use this, especially when I travel abroad. Very useful, attorney, kay di na ka kinahanglan mo fill up. Labi pa nako as a mother, nga ang ending na kong bang biyahe mi attorney, ako'y travel agency, ako'y fill up tanan. Upat mi kabuk, ako mama, akong bana, akong anak, pero ako tanan. So ang ending ani ganahan kay ko ani useful kaayo, kay pwede raman ako i-add na lang sa akong eGov application ang ilang mga customs clearance, ilang immigration chuchu. So may na lang. Para nako, may na lang pod. Napad dito imong digital copy sa imong national ID. Sa peace and security pod partner, sa ning na-mention, importante man ni kay of course kasagaran nga pagtandi or comparisons between his administration of the previous administration is has something to do with peace and security. Matod niya. Abi na kung sa pagpamalikas dili pod. Dili sad. Apel pod na. So i-modernize kuno niya ang PNP partner o ang AFP by providing them mga bag-o nga armas, mga bag-o nga sakyanan o mga bag-o nga kahimanan o ekipo niya matod niya nga thousands kuno of former rebels, mga mga rebelde sa una, karon nabalik na sa rebel returnees. Rebel returnees, nabalik na siya sa bakan sa gobyerno. In the hands of balik na siya na integrate na back into the society kay tungod ani mga livelihood programs of community development. Ang AFP, PNP o mga kanhi rebelde are now working together to keep peace in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Niya sa crime and human rights matod niya nga gipahalagahan sa gobyerno ang human rights bisan pag pila pa imong edad, unsa imong gender, condition or asa ka nga grupo na nahimutang, matod niya nga iyang ipursu og pahamtangan og silot kadtong mga
na implicate nga mga civilian or official regardless of wealth or power to deliver justice and to uphold the rule of law katong mga na-link sa illegal sabong syndicates nga kaning natong mga missing Sambugueros case. Sa anti-drug campaign matod ni Marcos nga gi-intensify kuno sa gobyerno ang anti-drug campaign niini nga ni resulta sa pagka-kumpiska sa around 83 billion worth of illegal drugs gikan sa mga lain-lain nga raid sa mga warehouse, laboratories, smuggling attempts sa lain-lain nga mga parte sa atong nasod. 153,000 ka mga individual ang nasikop, 9,600 niini mga high value targets, 677 mga government personnel pagani mismo. Anya kanang ganahan sad ko nga iyahang gi-address head on kining corruption in infrastructure katong niingon siya nga mauwaw. Insya di na ta magpakaaron ingnon kay bawo na ang publiko nga dunay mga binuang nga nahitabo sa mga proyekto, kickback initiatives, errata, SOP for the boys. Mauwaw sad mo ni ana siya. Have some shame for the households that were swept away or submerged by the floods. Have some shame, especially for our children who will inherit the debts you made while you just pocketed the money. Hoy, kauwaw kung ikaw apil sa nakakwarta ba pero depende sa ang uban kung mangwarta na dade na mauwaw pabungol-bungol na lang na. Pabungol-bungol bisan pag gani og naanay kuwa bisan pag nay kuan di man gyapon mauwaw. Pero mutuon na biya ko ron nga hasta ang karma is already digital. La. Kuya ano man anha ka ko ipurso na ka i-bash ka online. Kana pod. And maabot pod ang panahon gyud nga ma-expose ra gyud na tanang kabuang. Sa di pa ta manamilit ato sa ning hisgutan partner kagahapon nay bag-o nga kuan. Dili nay bag-o. Unopposed si late First District Representative Martin Romualdez na-re-elect siya isip House Speaker sa House of Representatives. 293 ka mga kongresista ang butar kaniya aron patagan siya fresh mandate as House Speaker. Kauban na anang 293 ang siyam sa 11 ka mga sugbuanon nga mga kongresista. Duhara ang ni-abstain. Na ko'y amigang ni butar, nasa ko'y amigang wa ni butar. Okay. Ang wala ni butar. Amiga nga ni butar, naing ko nga, kasi yung gibutar, wa may lain, mauraman. Ang usa ka amiga, wa ni butar. Bitaw. Kay kinsa man sad, kay wa may laing choice. So, pili lang ka mo, abstain ba ka or dili ka mo butar. Pero ang tulo ka mga Duterte, sila si Paulo, nang walk out sila, si Harold, kisa pa tong usa, si Baste, si Harold ug si Kuan. Davao City. Omar Duterte sa Davao City 2nd District. Si Baste, si Paulo, Baste. Paulo akong pasabot. Gimingaw kung Baste. Kuan man. Wap ako ka-get over sa ilahang kuan boxing match. Walk out ni sila, wala ni sila nakabutar pero mao ni gipakita nato kagahapon. So, tan-aw ni nato unsa ni mga developments partner, murag reading the recap kagahapon sa SONA, murag saman nindot na di ang Pilipinas karon. Ato bang nabatyagan ang kanang mga pulong nga gisaysay ni Presidente Marcos ato kay of course kana mga pulong ra na pero I think nga at the end of the day ang sakto gyud nga barometer partner ba kung ni improve na ba gyud ta as a nation is kung ako mismo or ikaw mismo or ato mga silingan mismo naka-feel ba gyud anang iyang mga gipangingon kana gipangingon nga kining bugas for example or kining mga infrastructure projects baha because of course maingon ka nga maikog mo or mauwaw mo pero that is do we need a SONA to say that to the at the very least ano sa niya isulti isulti nato i-remind nato kada adlaw kay there is corruption in the government man siguro kada adlaw so dili sad ta ka ingon everyday di na ma-desensitize na ang mga tao sa messaging. Di ba? In communications na bitaw desensitize. Bitaw kay as a teacher. Wala lagi sakto na imuha partner. Lagi ma-desensitize man. If you keep on kanang delivering the same message over and over, the tendency is di na siya as effective. Okay. Pero mo lagi na ang ako agyapon take it with a grain of salt. Yeah. Take it with a grain of salt kay nindot man kay tan-aw kay nay mga numbers na ay mga
na ay mga pruweba, pero kamo na mismo kung mo decide kung ang ako ra gyud, no, it's so refreshing to have a sauna nga way daghang balikas. wala na yung daghang balikas, na way chichi boriche, diretso ra sa partner, 1 hour na straightforward. nahuman na, 1 hour, and then mauna, wala na ilain nga kuan. So na jud siya. Wala yung mga May saleda. may saleda. Okay. Pero kita, wala na sa tayo saleda, kaya wala na tayo oras. Wala tayo oras. At tayo padangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang balaang kasulatan naghulagway ka nato kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi sa tao sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Way kapuslanan ang tanan kung ang tao magpakabuhi alang lamang dinhi sa kalibutan. Mao kini ang tinuod nga kalugan sa kinabuhi. Ang atong hatagan sa dakong pagtahod o paghigugma ang Ginoo. Ug tumanon ang iyang mga sugo kay human sa atong tahas dinhi sa kalibutan, kita matubang kaniya sa adlaw sa paghukom. Busa ang atong tingwaon mao gayud ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo aron paghatag kaniya og kahimot. Sa Juan 6:27 nag-ingon, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot. Kung dili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini ang atong himuon nga tuyo ug tumong aron dili makawa nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron dili kita mahisama ni atong pasumbingay ni Hesus sa dato nga buang-buang nga atong mabasa diha sa Lucas 12:13-21. Tungod kay daghan naman kayo ang iyang abot, nagtukod siya dakong kamalig aron dito tigumon ang tanan niyang kaptangan. Apan ang Diyos mingon kaniya, oy buang, nini gayong kabiyona, ikaw mamatay. Sa Juan 12:25 nag-ingon, ang magmahal siyang kogringong kinabuhi, mawad-an hinuon nini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, ining kalibutana, magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, karon nga nasayod na kami kung unsay among katuyuan dinhi sa kalibutan, kami nagaampo nga imong tabangan sa among mga paningkamot nga makatuman kung unsay imong kabumuton kanamo. Hatagi kami sa grasya nga kami madaugon gayud sa among pagkigbisog sa yawa aron kami magpuyo nga balaan dinhi sa imong hinimong kalibutan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua man nagtapos sa atong tulmanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Danis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, and Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo